Maliit pa lamang si Emmanuel ay iminulat na siya ng kanyang ama sa pagiging relihiyosong tao. Kahit nang umedad siya ng 12 anyos, ipinasok siya nito sa simbahan bilang isang sakristan. Halos araw-araw siyang nagsiserve kapag mayroong misa. At dahil siya ang pinakamatangkad, ay siya ang nagbubuhat ng malaking krus. Ang kanilang meeting ay nagaganap tuwing Sabado. Pinasok siya ng kanyang ama bilang isang lingkod altar dahil kagustuhan nito na balang araw ay siya ay maging pari. Hindi kasi nito natupad ang pangako nito sa tatay dahil sa bandang huli ay nag-asawa ito. Kaya't si Emmanuel na ang sa tingin niya ay tutupad ng mga pangarap ng kanyang yumaong ama. Pero sa totoo lang, ay tutol si Emmanuel na maging sakristan at maging isang pari balang araw. Madalas siyang pinagmamalupitan ng kanyang ama sa tuwing nagpapakita siya ng kawalang gana sa paglilingkod sa simbahan. Kaya talagang napipilitan na lamang siya na sumunod sa ipinag-uutos nito. Isang araw, habang nasa school si Emmanuel at flag ceremony ng oras na iyon, ay lumapit sa kanya si Dina. Kumabog nga ang dibdib niya dahil unang beses lamang iyon na nangyari. Dahil noon pa man, ay crush na crush niya na ito. "O anong kailangan mo, Dina?" Nakangiting tanong niya rito. "May assignment bang ibinigay kahapon? Kung meron, pakopya naman ako. Hindi kasi ako nakapasok kahapon dahil sumama ang pakiramdam ko." "Oo, merong assignment sa English." "O sige, papakopyahin kita mamaya pagkatapos itong flag ceremony." Agad niyang tugon rito. Kaya naman buong pusong nagpasalamat naman sa kanya si Dina. At nang nasa likod-aralan na sila, ay pinakopya niya na nga ito. Parang ang nasa langit ng sandaling iyon si Emmanuel. Dahil mula rin ito, ay naging magkaibigan na rin sila ng dalaga. Pero hindi niya ito pinapaalam sa kanyang ama dahil baka magalit ito na siya ay may kaibigang babae. Pinapaiwas nga kasi siya nito na magkaroon ng kasintahan dahil ang nais nito ay maging isa siyang pari. Kaya kahit sa pagkakaibigan lamang sa isang babae, ay pinagbabawalan rin siya. Hanggang sa isang araw, ay dumating ang hindi inaasahan. Habang kumakain ng street food si Dina at Emmanuel, ay nakita sila ng kanyang ama. Gigil na gigil itong lumapit sa kanila at biglang piningot ang binatilyo. Hinatak siya nito pauwi ng bahay sa ganoong oras. Kaya naman labis na napahiya sa maraming tao si Emmanuel. Pagkatapos noon, dito na siya pinagsabihan ng kanyang ama. "Hindi ba pinagsabihan na kita? Na huwag kang makikipagkaibigan sa mga babae? Ano itong ginagawa mo ha? Kapag sinuway mo ulit ako, hihinto ka na sa pag-aaral habang buhay." Nanggagaliiting sambit ng kanyang ama. "Bakit po bawal pa? Hindi ko naman siya nililigawan at wala naman po akong gusto sa kanya." Maluwalo ang tanong naman ni Emmanuel. "Kunwari ka pa, Emmanuel. Pagtungtong mo ng 15 years old, siguradong magkakagusto ka rin sa babaeng yon. Binigyan na kita ng paalala, hindi ba? Huwag ka nang makikipagkaibigan pa doon at oras na mahuli kita ulit ay hindi mo magugustuhan ang parusa ko sa'yo. Maliwanag ba ha?" Dahil dito ay napakamot ulo na lamang ang binatilyo. Napatango siya bilang pagsang-ayon sa kanyang ama at dali-dali nang pumasok sa kanyang kwarto. Mula noon ay nasunod nga ang kagustuhan ng kanyang ama. Iniwasan na niya ang kanyang kaibigan. Pero nagpatuloy pa rin ang bonding nila sa pamamagitan ng text message. Kaya't kahit papaano, ay nagkakamustahan sila. Ngunit hindi rin naman siya nagpapahuli sa kanyang ama na siya ay merong ka-textmate. Baka kasi kumpiskahin ang kanyang cellphone. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsaserve bilang sakristan. Ngunit wala ito sa kanyang puso. Mas gugustuhin niya kasi na magsimba na lamang kaysa maging ganito. Ito kasi ang magiging baitang para maging pari siya balang araw. Bagay na ayaw niyang mangyari dahil gusto niyang mag-asawa. At gusto niya ring makatuluyan si Dina dahil ito ang babaeng tinitibok ng kanyang puso. Kaya naman nag-aral siya ng mabuti. Balak niya na nga na kapag tumungtong siya sa tamang edad, ay mag-working student na siya para naman makabukod na siya sa kanyang ama at magawa niya ang kanyang gusto sa buhay. Sa pagsapit ng araw ng Miyerkules, muling sinubukan ng magkaibigan na magbanding sila. Nagtungo sila sa isang haunted house para doon gumawa ng assignment.
Dito ay nakaramdam sila ng komportable, yung tipong walang iniiwasan dahil sa tahimik lamang noon. Kahit kasi puno na ng agiw ang abandonadong tahanan, ay marami pa ring upuan roon. Maraming salamat at nagkabanding ulit tayo, Emmanuel. Ngayon lang kasi ulit ito nangyari eh. Sambit ng dalaga. Hayaan mo, pipilitin kong maging madalas ito. Tugon niya rito. Bakit ayaw mo na lang bumukod sa papa mo? Ako na ang nagsasabi, friend. Pansarili niya lamang ang hinahangat niya sa buhay. Tignan mo, gusto kanyang magpare, samantalang ayaw mo naman ng ganun. Biglang napahinto sa pagsusulat si Emmanuel. Gusto ko na nga rin bumukod kapag nagkaroon na ako ng trabaho. Alam mo ba, kaya sila nagkahiwalay ni Mama ay dahil na rin sa pag-uugali ni Papa. Bakit sila nagkahiwalay? Tanong nito. Napabuntong hininga na lamang ang binatilyo bago ito nagkwento. Paano ba naman kasi? Pinipilit si Mama na magtrabaho sa club, samantalang ayaw naman ni Mama. Mas mahirap kasi ang buhay namin noon kaya kung ano-ano na lamang ang pinapasok na trabaho kay Mama. Napakasama naman ng Papa mo. Hindi ko sukat nakalain na ang isang gaya niyang reliyoso ay papasok sa ganoong hanap buhay ang Mama mo. Ganyan pala siya kay responsabling ama at asawa? Oo, kung may chance lang akong pumili ng magiging tatay, hindi ko siya pipiliin dahil mapang-abuso siya. Puno ng hinanakit na pahayag ng binatilyo. Marami pa silang napagkwentuhan ng sandaling iyon bago nila napagpasyang umuwi na. Pag-uwi ng bahay, nagulat na lamang si Emmanuel nang bigla siyang kurutin sa tenga ng kanyang ama. Kaya't natanong niya ito habang dumaraing sa labis na sakit. Bakit ngayon ka lang umuwi ha? Gabing-gabi na. Hindi ba nagsaserve ka sa simbahan sa hapon? Pag uwi mo dapat sa eskwelahan, kailangan mong mag-serve. Natanong ko rin yung leader mo kanina. Hindi ka raw sumipot. Alam ko kung saan ka nagtutungo. Walang iba kung hindi sa pesting kaibigan mo na yon. Tama ba ako ha? Tugon ni Mang Larry. Nagbigay naman ng kasinungalingang rason si Emmanuel. May groupies lang po kami sa bahay ng kaklase ko. Wala na po akong kaibigang babae. Puro lalaki po yon. At pasensya na po kung hindi po ako naka-attend. Sadyang abala lang po talaga ako kanina. Babawi na lang po ako sa susunod na meeting. Dapat ay magpaliwanag ka sa leader mo. At kapag natanggal ka sa pagiging sakristan, pagsisisihan mo kung bakit naging tatay mo pa ako. Ang gusto ko ay magpari ka. Kaya't sundin mo na lamang ang pinag-uutos ko sa iyo ha. Pagbabanta ng kanyang ama, sabay diin ang hintuturo nito sa kanyang noo. Mabuti na lang ay umalis na rin ito sa kanyang harapan. Kaya't umakyat na siya sa kwarto niya. Kinabukasan, ay nagtungo siya sa simbahan at nagpaliwanag kay Brother June kung bakit hindi siya nakasipot kahapon. Napatango naman ito pero pinaalalahanan siya nito. Sa susunod na hindi ka makakasipot, agad mong ipapaalam sa akin ha. I-text mo ko. Pero alam mo na kong number sa'yo, hindi ba? Maliwanag ba, iho? Kaya napatango na lamang siya. Pasensya na po talaga kayo, Brother June. Hindi ko kasi alam na magkakaroon pala ng groupings. Sobrang busy ko po. Kahit nakalimutan ko magpaalam. Pero hayaan nyo, susundin ko po yung payo nyo sa akin. Pasensya na po ulit ha. Napangiti naman ang lay minister nito. Hinawakan siya nito sa buhok habang nagsasabi ng, naunawaan kita dahil minsan na rin akong naging estudyante noon. Basta wag mo lang ulitin yun ha. Napangiti naman si Emmanuel habang tumatango rito. Kinabukasan, pagkatapos ng klase, ay muli silang nagtagpo ni Dina sa abandonadong bahay. Napagsabihan ka ba ng papa mo kahapon? Tanong nito sa kanya. Oy, inaalam pala niya kung nakakapaglingkod pa ba ako sa simbahan ng tuloy-tuloy. Napingot na naman ako nang malaman niya na hindi ako nakapaglingkod kahapon. Kaya mamaya ay didiretso ako sa simbahan para mag-serve. Tingin ko nga parang ampun lang ako ni Papa eh. Tugon niya rito. Tiisin mo na lamang muna ang pag-uugali ng Papa mo. Hindi ka naman habang buhay na nasa poder niya eh. So, ibig sabihin ay nagsasakristan ka pala? Di gusto mo palang tumuloy sa pagpapari balang araw? Tanong ng dalagita. Bigla namang napailing si Emmanuel habang nagsasabi ng, sa ngayon, sinusunod ko lang si Papa, pero hindi ako magpapari no? Alam mo ba kung bakit? Meron kasi akong babaeng nagugustuhan eh, at gusto ko siyang mapangasawa balang araw. At sino naman yung babaeng yon? Teka, akala ko ay kaibigan kita, pero bakit parang meron ka atang tinatago sa akin? Bigla siyang napahawak sa kamay ni Dina.
Nagulat naman ang dalagita sa ginawa nito. Ikaw yun, Dina. Ikaw yung gusto kong maging misis ko balang araw. At gusto ko itang makasama habang buhay. Dahil sa sinabi ni Emmanuel, ay nawala ang ngiti sa labi nito. Inalis pa nito ang kamay niya sa pagkakahawak. Bakit, Dina? May problema ba? Ayaw mo pa sa akin? Tanong pa niya rito. Hindi pwedeng magkatuluyan tayo balang araw. Hindi maaari yun. Seryosong sambit nito. At hindi nagtagal, kinuha na nito ang mga gamit sa kadali-daling tumakbo papalayo. Hindi alam ni Emmanuel kung ano ba talaga ang problema nito. Kung nabigla ba siya sa inihiyag niya o talagang ayaw nito sa kanya. Pero nag-iwan niyon ng matinding hinanakit para sa binata. Paano ba naman kasi? Maging sa klase ay hindi siya nito pinapansin. Ni Sulyapan ay hindi na ito ginagawa sa kanya. Kumbaga ay parang hindi siya nito kilala. At labis pa nga siyang nasasaktan sa tuwing nakikita niya nakausap nito ang kaklase nila si Jason. Tumatabi pa nga ang babae rito na para bang ito na ang bago niyang kaibigan. Napag-isip-isip nga niya na kung bakit sa lalaki pa na yun. Bakit pa doon siya nakikipagkaibigan? Napakabulakbol nito at hindi magandang impluwensya sa kanya. At dahil sa sobrang sama ng kanyang loob, dito niya napagtanto na mukhang tama ang sinasabi ng kanyang ama na kailangan niya ng magpari balang araw. Lalo na't yung kahit sa isang babae na kanyang pinapangarap ay tuluyan nang lumayo ang loob sa kanya, makaraan niyang magtapat nito. Kit mula noon ay dinalasan na ni Emmanuel ang mag-serve sa simbahan. Minsan pa nga ay araw-araw kahit labis na natutuwa si Mang Larry. Nang matapos niyang maglingkod at sa pag-uwi ng tahanan, ay tinanong niya ang kanyang ama kung bakit kagustuhan talaga nito na siya ay magpari. Nasabi ko na yun sa'yo dati, anak. Siya nga pala, bukod sa hindi ko natupad yung pagpapari na pinapangarap sa akin ng lolo mo, masaya akong makita kang may hawak ng simbahan at nagmimisa ka roon. Para sa akin, parang isang panaginip yun na natupad at gusto kong ipagdasal mo ko palagi upang makarating sa harian ng Diyos balang araw. Alam mo naman na marami na akong nagawang kasalanan, hindi ba? At kahit sa nanay mo ay marami na rin. Maluwalo ang pahayag ni Mang Larry sa kanya. Mukhang hindi na ito galit sa kanya dahil sa araw-araw na siya nitong nakikitang ginagampanan ng pagiging sakristan. Pa, patanong ko lang po, hindi pa pwede rin naman na kahit hindi ka pari, ay may pagdasal mo ang kapwa mo? Napapailing ang kanyang ama habang nagsasabi ng, ang pari lamang ang may kakayahang magbasbas ng kaluluwa ng isang tao dahil mas taimtim ang kanilang pagdarasal kaysa sa pangkaraniwang tao. Yung mga ordinaryong tao kasi ay para sa kapakanan lang nila at ng kanilang pamilya ang idinarasal nila. Kumbaga kapag may kailangan lang sila sa Diyos, dito lamang sila nakakaalala. Karamihan nga ay hindi magawang makapagpasalamat kapag mayroon ng natatamong biyaya Napatango naman si Emmanuel bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Pero agad rin naman siyang nagtanong rito. Yung mga pari ba pa, nagpapasalamat kahit walang hinihingi? Abay oo naman anak, sa pagising pa lamang sa umaga, sa pagkain at sa pagtulog ay nagdarasal talaga sila bilang pagpapasalamat sa ating Panginoon. Tugon nito. Samantala, talagang hindi na pinansin ni Dina si Emmanuel at katunayan nga niyan, nabalitaan niya na rin mula sa ibang kaklase na nagtutungo ang dalagita sa tahanan ng binatilyo. Kumbaga parang mas close na sila Dina at Jason kung may paghahambing ang pagkakaibigan nila dati. Sa isip-isip pa nga ni Emmanuel, kung pwede nga lang siya na uminom sa edad niyang ito, ay kanya talagang gagawin para makalimutan lang ang dalagita at matanggal ng tuluyan ang sakit na bumabalot sa dibdib niya. Lumipas ang ilang taon, nasa high school na si Emmanuel. Pumasok siya sa minor seminary. Tuwang-tuwa ang kanyang ama. Kalahati ng araw niya ay para sa eskwelahan at ang natitira ay para sa simbahan. Pero may pagkakataon na kung minsan ay napapag-uwi siya sa haunted house kung saan ay dating madalas nilang pagtampay ni Dina. Hindi gaya ng dati na pwede pang pasukin ang loob nito. Pero ngayon ay tinabunan na ng makapal na damo. Kahit sa labas na lamang siya nakaupo upang magmuni-muni. Hindi na niya kaklase si Dina at lalong hindi niya na ito ka-text. Nang mauso na ang FB sa panahong ito, ay ni-stalk niya na lamang ang dalaga at nakita niyang nagkatuluyan na nga sila ni Jason. At ang masaklap pa ay mayroon na silang anak.
Tumutulo ang luha niya tuwing nakikita iyon. Maaga pa lamang nag-asawa na si Dina. Natatanong pa nga niya ang kanyang sarili kung ano ba ang wala sa kanya na meron nitong si Jason. Pero isa lamang ang natitiyak niya sa kanyang sariling katanungan. Iyon ay dahil mas gwapo ng dihamak sa kanya ang nakatuluyan ni Dina. Samantalang siya ay walang mukha na may pagmamalaki. Tila nakisimpatya naman sa kanya ang panahon dahil bigla na lamang bumuhos ang napakalakas na ulan. Mabuti na lamang ay may dala siyang payong, kahit hindi siya nabasa. Ilang minuto pa siyang tumambay roon bago niya napagpasyahang bumalik sa eskwelahan ng pagsaseminaryo. Natanong pa nga siya ng kaklase niyang seminarista kung saan siya nagtungo. Ang paboritong suspetya pa nga nito ay baka ng babae raw siya, kaya't nagsinungaling na lamang siya. Ang dahilan niya ay namasyal lamang siya upang matanggal ang kanyang pagkabagot. Total ay wala pa naman ang magtuturo sa kanila sa basic theology at pati na rin sa philosophy. Napataas naman ang kilay ng kanyang kaklase at tila hindi naniniwala sa dahilan niya. Samantala, tuwing papatak ang linggo, sumasama na si Emmanuel sa Paris sa pagmimisa nito. Ito ay kasama rin sa pinag-aaralan nila. Napapangiti na rin si Emmanuel ng sandaling iyon dahil nakikita niya ang ama na masayang-masaya ito na siya ay nasa altar. Ngunit bigla na lamang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi nang masilayan na magkatabi sa upuan sina Dina at Jason, kasama ang 1 taong gulang na anak nito. Nang sumapit nga ang "Peace be with you", nasilayan pa niya ang mga itong nag-kiss. Dahilan upang gumuho ang kanyang mundo. Natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na nahihilo hanggang sa hindi niya na namalayan ang pagtakbo ng oras. Nagising na lamang siya na nasa ospital na at binabantayan ng kanyang ama at ng kapwa niya seminarista. Nag-aalalang nagtanong pa nga ang mga ito kung bakit sa kalagitnaan ng misa ay bigla na lamang siyang nag-collapse. Bigla niya namang naalala ang huling tagpo bago siya nawalan ng malay. Kaya't ang tanging rason niya na lamang ay dahil baka sa pagod lamang ng sandaling iyon. Pero narinig niyang napabuntong hininga na lamang ang kanyang ama. Tila nalalaman nito na siya ay nagsisinungaling lamang. Kaya't sa pag-uwi ng bahay ay kinumpronta siya nito. "Nakita ko yung sandali bago kayo nimatay. Titig na titig ka sa dati mong kaibigan na babae na ngayon ay meron ng asawa. Akala mo ay nakalimutan ko na yung pagmumukha nun, ha? Tandang-tanda ko pa rin yun. Umamin ka nga, nagsiselos ka ba, ha? Kaya ka hinimatay? Hindi ba kinaya ng dibdib mo? Ayaw mo na bang magpari?" Bigla namang napaluha si Emmanuel. "Hindi naman sa ganun pa. Oo, nagsiselos ako kanina dahil tao lamang ako. At ang pinakakahinaan ko ay itong nasa dibdib ko. Magpapari po ako. Kahit po ba sa palihim lamang na pagsiselos ay wala akong karapatan?" Tanong niya pa rito. Mabilis naman na napailing si Larry habang nagsasabi na, Wala kang karapatang magselos dahil sa oras na pumasok ka sa pagseseminarista, hindi ka na pwedeng makaramdam ng romantikong pagmamahal sa ibang tao. Ang dapat mo lamang ibigin ay walang iba kung hindi ang Panginoon. Sa Kanya mo lang dapat ialay ang buhay mo. Maliwanag ba? Napatango na lamang si Emmanuel ng sandaling iyon dahil sa sobrang takot na masaktan ng kanyang ama kapag pinagpilitan niya ang kanyang opinyon. Nagpaalam na lamang siya sa kanyang ama. Natutuloy na siya sa kanyang silid upang magpahinga, pero hindi niya magawang makatulog at bagkos ay panay lamang ang pag-iyak niya. Sadyang napakasakit lang kasi para sa kanya na isipin na kailanman ay hindi na magiging sila ni Dina sapagkat meron na itong sariling pamilya. Samantalang siya ay nakatali na sa pagpapari habang buhay. Sa sumunod na araw, papasok na sa school nito si Emmanuel at nang mapadaan siya sa abandonadong bahay, ay meron siyang napansin na isang sobre sa lumang mailbox. Noon niya lamang iyon napansin at sa pag-asang galing ito kay Dina, ay kinuha niya ito at kanyang ibinulsa. Habang nasa silid-aralan, ay excited siya na mabasa iyon. Pero napagpasyahan niya na lamang na sa pag-uwi niya na lamang ng tahanan, hanggang sa sumapit na nga ang oras na iyon. Agad niyang ibinuklat ang sobre at napangiti na lamang siya nang masiguradong galing nga ito kay Dina. Kit agad niya na itong binasa. Ayon dito, kaya pala siya nito iniwasan ng panahong nagtapat siya rito ay dahil ayaw nitong maging hadlang siya sa pagiging pari niya balang araw. At inaamin nito na dati ay gusto siya nitong pigilan sa layunin ng ama. Pero isang araw,
Napagtanto nito na nag-iisa na lamang sa buhay si Mang Larry. Wala na itong asawa at siya na lamang ang naiwan sa buhay nito. Ayaw ng babae na magkaroon sila ng samahan ng loob ng tatay niya sa oras na magkatuluyan sila. Bigla na lamang pumatak ang mga luha sa mga mata ni Emmanuel. Nang mabasa niya pa ang liham na noon pa man, ay may pagmamahal na rin sa kanya si Dina. At kahit magpasa hanggang ngayon, ay siya pa rin ang mahal nito. Pero minsan raw ay kailangang ibaling ang tingin sa iba para wala nang mawasak na pamilya dahil lamang sa isang pag-ibig. Matapos iyong mabasa ni Emmanuel, ay parang gusto niyang puntahan si Dina upang agawin ito kay Jason. Ngunit napagtanto niya na masyado nang huli ang lahat. Una ni Rito ay nakapangako na siya sa ama na siya ay magpapari. Samantalang si Dina naman ay meron ng asawa at anak. Hindi naman kasi maganda sa paningin ng Diyos na kapag inagaw niya si Dina, sapagkat mawawasak ang pamilya nito. Nabalitaan rin ni Emmanuel na naghihirap pala si Dina. Ni pambili raw ng gatas para sa anak ay wala silang maibigay. Wala namang mahanap na trabahong lalaki, lalo na't magpasa hanggang ngayon ay minor de edad pa lamang ito. Total ay meron namang natatanggap na allowance si Emmanuel galing sa mga pari. Kaya ipinapasuyo niya na lamang sa kapitbahay nito ang mga gatas na binili niya para sa bata. Nangako kasi si Emmanuel sa sarili na kahit hindi naging sila ng dalaga, ay ilalaan niya na lamang ang pagmamahal niya rito sa pamamagitan ng pagtulong sa anak nito. Nakakwento pa nga ng kapitbahay na ipinapaabot niya ang gatas na natatanong umano ito ni Dina kung sino ang nagbibigay. Kaya't ang sinasabi na lamang umano ng kapitbahay ay isang lalaking may mabuting kalooban. Samantala nang minsan ngang mabalitaan ni Manuel na binubugbog raw si Dina ng kinakasama nitong si Jason, ay nag-insist siya na kasuhan ni Dina ang lalaki. Pinipili niya yun sa kapitbahay na ito na ipinaparating rin naman ito sa babae. At dahil sa mga panahon na iyon, ay nasa tamang edad na rin si Jason, kung kaya't nakulong na lamang ito. At dahil mas malaki na ang allowance ni Emmanuel dahil natapos na niya ang minor seminary, nabibigyan niya na rin ng pangkain si Dina sa pamamagitan ng palihim na paraan. Natigil na lamang ang pagtulong niya rito nang magkatrabaho na rin ang babae. Ang sabi pa nga ng pinagsusuyuan ni Manuel, ay natatanong na raw ni Dina kung sino ba talaga ang misteryosong tao na tumutulong dito, nang sa gayon ay makabayad raw ito ng utang. Ngunit ang sabi ni Emmanuel sa kapitbahay nito, na ang pagtulong kailanman ay hindi nagiging utang. Nakisuyo nga ulit siya rito na iparating muli kay Dina. May ibinigay siyang isang pangalan ng simbahan. Dagdag pa niya, sa susunod na buwan ay ordenahan na siya at siya ay magiging ganap ng pari at ang simbahan na iyon ay kanyang hawakan. Kaya't pinapakausapan niya ang kapitbahay na kapag ipinabinyag na ang anak nito, ay sa simbahan na lamang na iyon pabautismuhan. Nabalitaan niya kasi na kahit 9 na taong gulang na ang bata, ay hindi pa ito nabibinyagan. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na iyon, ang ordenahan na siya. Kaya tuwang-tuwa naman ang ama dahil tinupad niya ang pangarap nitong siya ay magpari. Humingi na rin ito ng tawad sa kanya sa pag-iigpit nito noon dahil para rin naman sa kanya iyon. Pinatawad naman ito ni Emmanuel dahil dito niya napagtanto na mahal niya na rin ang calling na pinili niya. At mas lalo siyang napaibig sa Panginoon. Naging matuwid kasi ang landas ng buhay niya nang piliin niya ang ganitong misyon. At kahit sa ang anggulo tignan, tama pala talaga ang kanyang ama. Samantala nang magkita nga sila ni Dina, nang matapos pabinyagan ang anak nito, ay nag-usap sila ng masinsinan pagkaraan ng seremonya. Ang sabi niya ay magiging pangalawang magulang siya ni Christian, na anak nitong si Dina, kung ipapasok niya ito sa pagsasakristan. Nangako siya rito nang hindi niya pababayaan ang bata. Pumayag naman sa pakiusap niya si Dina at magmula nga nito ay naging magkaibigan ulit sila. Hindi man sila nagkatuluyan, muli naman silang naging magkalapit gaya ng dati at kapwa nila inilalapit sa Diyos ang anak nitong si Christian. May mga pagkakataon talaga sa ating buhay na meron tayong taong mamahalin at makakasama ng matagal, pero hindi panghabang buhay. Ngunit ang mahalaga ay meron tayong napulot na aral.